Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So in fact, inshallah, tulad nung plano na natin, sa tatalakayin na natin Kitabul Jihad, inshallah. Yung Kitabul Jihad, sa lahat ng mga natalakay, sa lahat ng aklat ng fiqh actually, matapos na matalakay ang Arkanul Islam, ang sunod na tinatalakay na yung jihad. At sunod na doon yung iba pang mga muamalat. Sunod na doon yung iba pang mga muamalat. Kasi nga sa hadith, Ra'sud Dini al-Islam, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ulo daw ng relihiyon na ito ay ang Islam. Ang tinutukoy dito yung Arkanul Islam. Wadurwatu sanamihi al-jihad. At ang pinakatuktok ng bubong nito, ang jihad. O kumbaga yung mismong bubong nito ay ang jihad. Ang jihad, noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marami itong dinulot na kabutihan. Marami itong dinulot na kabutihan. Siyempre, ulang-una, yung i'la'u kalimatillah, pagpapangibabaw ng salita ni Allah. So, hindi layunin ng jihad yung manakop. Hindi layunin ng jihad yung mambihag para maging alipin ng mga tao. Hindi layunin ng jihad na pilitin yung mga tao na mag-Muslim. Ang layunin ng jihad ay pangibabawi ng salita ni Allah. Kaya nga, sa lahat ng mga nasyon at bansa na dinigma ng mga Muslim, nauna palagi ang diplomasya. Bawa niyan, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago pa nagkaroon ng jihad yung mga sahaba, sina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu lalong-lalo na, nagkaroon siya ng mga sulat, nagpadala siya ng mga sulat sa iba't ibang mga lugar. Sa Egypt kay Muqawqis, na actually na-appreciate ni Muqawqis yung sulat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagpadala pa siya ng regalo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasama doon si Maria al-Kibtiyah. Kibtiyah, ibig sabihin ng Kibtiyah, Kristiyano, Coptic na Kristiyano. At yun yung denomination ng mga Kristiyano doon sa Egypt. Tapos nagpadala din siya ng sulat doon kay Heraclius, na doon nga sa kanyang sulat kay Heraclius, ang naging bunga nito, yung kinausap ni Heraclius si Abu Sufyan tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nang sinagot ni Abu Sufyan ang lahat ng tinanong ni Heraclius, nabuo ni Heraclius yung kanyang konklusyon na totoong propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero hindi siya nag-Muslim. Kasi syempre, emperador na siya ng pinakamakapangyarihang imperyo ng panahon na yon. Wala na siyang pangangailangan pa sa pagiging Muslim. Hindi talaga siya ginabayan ni Allah. Syempre, pinadalhan din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng sulat yung iba't ibang mga tribo ng mga Arabo. Lahat ng yun ay inaanyayahan sila patungo sa Islam. At kung babalikan natin, ang mga nagpaningas talaga ng jihad sa iba't ibang mga nasyon, yung kanilang pagpigil, pagsupil sa da'wah. Halimbawa, buhay pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung nagsimula na yung digmaan sa pagitan ng mga Muslim at ng mga Romano. Pinatay ng mga Romano yung mensahero ng mga Muslim. Kaya dahil doon, yun nga, sumalakay si Zaid bin Haritha doon sa Mu'tah at nakasagupan nila yung mga Romano. At doon first time naging general ng mga Muslim si Khalid bin al-Walid. So ganun din sa Persia, sinupil din nila ang da'wah. Pero sa mga lugar na walang pagsupil sa da'wah, wala namang jihad na nangyari. Walang sumalakay doon na sundalo ng mga Muslim. Halimbawa sa India, sa East Africa, sa Southeast Asia, walang malawakang doon. Kumbaga, walang malawakan na jihad o conquest o futuhat sa mga lugar na iyon. Kumbaga, normal lang na lumaganap ang Islam. Normal lang na lumaganap ang
Islam. So ang jihad, ang tunay na nakakaunawa ng jihad, naiunawaan niya na ito ay sa layunin ng pagpapangibabaw sa salita ni Allah. Kaya nga, numero unong katangian ng mga pekeng mujahid, mga pekeng nagjijihad, galit sila sa da'wah. Makikita niya yan, marami sila sinasabi laban sa da'wah. Sabi nila, da'wah ng da'wah, binibaby daw yung kuffar, da'wah ng da'wah, ginagawang sugar-coated yung da'wah para daw malugod ng kuffar. Ano palang, anong gagawin natin? Liban na lang sa magda'wa ayon sa kaparaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi tayo pwedeng lalampas doon. Dahil pag lalampas tayo, yun ay kahihinatnan natin katulad nila, mga terorista. So ang layunin ng Islam o ang layunin ng jihad ay ang pagpapangibabaw ng salita ni Allah. Ang salita ni Allah, pinangingibabaw sa pamagitan ng jihad. Ng jihad, actually, kung mula sa kaida na ito, ang jihad ay isinasagawa para sa kapakanan ng da'wah. Hindi baligtad. Mauuna ang da'wah bago mag-jihad. At nag-jihad dahil sa da'wah. Hindi yung minamaliit ng tao ang da'wah at ito ay kanyang pinipintasan. Kaya yung mga peking nagjijihad, yung mga terorista, galit yan sa da'wah. Pero mga totoong nagjijihad, na-appreciate nila ang da'wah. Na-appreciate nila ang da'wah. At ang jihad sa Islam, ano lang ito, kumbaga introduction natin, hindi ito nabanggit dito sa libro, pero mga bagay ito na napagtanto ko sa mahabang panahon na pinag-aaralan namin ng jihad. Ang jihad, hindi ito yung gaya ng Islam. Gaya, ibig sabihin, hindi ito ang layunin ng Islam. Ito ay wasila lamang. Wasila, ibig sabihin, paraan upang matupad ang mga layunin ng Islam. So, hindi ito yung dulo ng Islam o yung layunin ng Islam. Hindi tayo Muslim para digmain ng kuffar. Hindi yun ang dahilan kung bakit tayo nilikha ni Allah. Nilikha tayo ni Allah para sumamba sa Kanya. At kapag sinupil ang pagsamba na yun, naroon ang jihad para ibalik ang kaayusan, pangibabawi ng salita ni Allah, at magkaroon muli ng pagsamba para lamang kay Allah. O kung hindi man pangingibabaw, total na pangingibabaw ng mga Muslim sa isang lugar, naroon ang jihad para kumbaga protektahan ang mga Muslim o kumbaga maipagpatuloy ang da'wah. Kasi kung may da'wah naman at hindi ito sinusupil, walang pangangailangan para sa mga Muslim na sakupin o digmain yung mga hindi Muslim na yun. Katulad nga ng napagtibay sa napakaraming iba't ibang mga nasyon, iba't ibang mga bansa na naging mga bansang Muslim na hindi naman sila dinigma ng mga Muslim. So, jihad, sa buod nito, ito ay pagpapangibabaw ng salita ni Allah. At ito ay tinutupad para sa kapakanan ng da'wah. Hindi ito ang mismong layunin ng Islam. Ang layunin ng Islam, kumbaga, ay ang sambahin si Allah ng nag-iisa at walang katambal. At ang jihad ay kaparaanan lamang upang matupad ang dakilang layunin na ito. So ganito kasimple ang jihad. Pero yun nga, merong mga tao, ginagamit lang nila ang salitang ito para i-justify yung kanilang kasamaan, para i-justify yung kanilang pagnanakaw, para i-justify yung kanilang pagpatay, para i-justify yung kanilang panggagahasa, at iba't iba pang mga pang-aapi sa mga tao. Muslim man o hindi Muslim. Kasi kahit Muslim, binibiktima ng mga terorista sa kanilang pekeng jihad. So nga, al-babul awwal, ta'riful jihad, wa fadluhu, wa hukmuhu, wa syurutu, o muskitatihi. So yung mga kahatulan sa jihad, o hindi, yung yung definition pala ng jihad, yung kahulugan ng jihad, kainaman ng jihad, at yung hikmah dito,
yung kumbaga hikma, yung wisdom sa likod ng jihad, at yung hukom dito, mga kahatulan, panuntunan dito, mga kondisyon, at iba pang mga hindi kasama sa mga kondisyon sa jihad. So dito nilinaw kasi ang mga tao nag-iimbento ng sarili nilang definisyon kung ano ang jihad. So dito nga sa unang bahagi, ta'rifuhu wa fadluhu wal hikmatu minhu wa hukmihi wa mata yata'ayyan. Anong kahulugan ng jihad at anong kainaman ng jihad? Anong hikma rito, wisdom dito? Anong panuntunan nito at kailan ito nagiging fardo ain? Kasi ang jihad, di ba, dalawa. Maaring ito ay fardo ain at maaring ito ay fardo kifaya. Pero sa mas madalas na hukom dito, ito ay fardo kifaya. Hindi lahat ng Muslim kailangan mag-jihad. Yan din yung hindi naiintindihan ng mga terorista. Ang jihad, hindi lahat kailangan mag-aarmas. Kasi ang jihad, ang nagpapatakbo rito ay ang Estado. At ang jihad ay merong sarili nitong ekonomiya. Merong logistics, hindi ito bara-bara. Katulad nga ng lagi ko nababanggit, ang mga matatagumpay na mga hukbo mula nung unang panahon hanggang sa panahon natin ngayon, mas malaki sa kanilang operations, logistics. Paano magpapadala ng pagkain sa mga sundalo, paano magpapadala ng bala, paano magpapadala ng iba't ibang kailangan nila. At paano sila ite-training. Nasa general staff sa military, nahati ito sa iba-ibang trabaho Bawa sa yung tinatawag nilang S1, ito yung personnel, kumbaga ito yung Human Resources Department ng Army o ng Navy, S2 Intelligence, S3 Operations and Training, S4 andun yung logistics, ito na nga, yung paano pamamahalaan yung jihad o yung gera o yung mga sundalo. S5 tapos yung S6 depende sa iba-ibang branch ng armed forces. Tapos S7 yun na yung civil military operations. So ganun kahalaga yung pamamahala sa jihad. So hindi nga ito hindi basta-basta. Sa buong army halimbawa, sa buong army, hindi naman lahat doon sundalo. As in sundalo na nandun sa labanan. Merong ang mga civilian Sa army may mga civilian. Merong tinatawag ng mga civilian employee. At minsan mangyayari na civilian din yung kanilang yung kusinero, yung iba pang mga non-combatant na personnel. Meron silang mga ganon. At lalong-lalo na doon sa doon sa headquarters battalion o headquarters company ng kahit anong armed forces unit. O isa pang halimbawa, yung Delta Force na lang halimbawa, Delta Force o Navy SEALs, di ba sila yung pinaka-elite na mga sundalo sa US O kahit dito sa Pilipinas, meron man silang counterpart. Binubuo yun ng mga ilang tao lang. Yung combatant nila, ilang tao lang talaga. Kung merong isang platoon na equivalent sa 4 na squad, siguro mga 40 katao na combatant. Sila lang yung sa isang company, kumbaga, ang combatant. Sa 40 katao na yun na combatant, na talagang humahawak ng baril, susugod sa kalaban. 1,000 tao ang katumbas nun na sumusuporta sa kanila. Nandoon sa headquarters na sumusuporta sa kanila. At kasama rin nila iba pa. Pero yung may hawak lang talaga ng armas, sila lang, 40 katao. So ganun ang digmaan. Hindi lahat may armas. Pero yung mga terorista, yung mga utak bulbura, gusto nila lahat may armas. Kahit babae, kahit bata, gusto nila lahat may armas. Hindi ganoon. Hindi ganoon. Kaya nga hindi nagtatagumpay yung mga jihad, yung mga pekeng jihad ng Abu Sayyaf, ng Maute, nung BIFF, at iba't iba pang mga grupo na katulad nila kasi hindi nila naiintindihan. Pero ang Taliban, yung mga grupo na naging matagumpay, ang Taliban, ang MLF, naiintindihan nila ang bagay nito. Kaya matalino si Sheikh Hashim Salamat, alam niya na hindi basta-basta ang
jihad. Kaya sa mahabang panahon, lalo na nung nagsimula na sila ng panahon ng martial law, hindi sila puro digmaan. Inorganize muna nila yung mga tao. Hindi basta-basta. Ang jihad, hindi lang pakikipagbarilan sa polis o sa sundalo o sa kuffar. Hindi. Mas malaki dito, ang buuhin mo muna, ayusin mo muna ang estado. Ibig sabihin yung state ng mga Muslim. Magkaroon muna ng gobyerno ng mga Muslim, teritoryo ng mga Muslim. Ang mga Muslim na ito merong pinuno at ang mga Muslim na ito meron silang umiiral na gobyerno na mamamahala sa jihad. So hindi pwede yung kayo-kayo lang, nag-usap kayo tapos may jihad na kayo, hindi pwede. Ang estado ang magdedeklara ng jihad, hindi yung kung sino-sino lang. Hindi yung kung sino-sino lang. Kaya nga, sa lahat ng mga jihad, kahit sa Syria, di ba? Sabihin natin sa Syria, malakas ang jihad nila laban kay Bashar. Pero the fact na wala silang mismong estado, hirap sila. Hirap sila. Hamas, isang tabi na lang muna natin ang Hamas, puppet ng Iran, puppet ng mga Shia. Hirap sila kasi wala silang sariling estado. Kumbaga, ang ginagalawan nila yung Gaza, 24/7 na under surveillance ng Israel. Walang nangyayari doon liban na lang sa pahintulot ng Israel. Kaya nga yung nangyari doon sa October 7 last year, imposibleng hindi alam ng Israel yun. Sinadya talaga nila yun na kunwari magugulat sila na hindi nila alam yung nangyari para magkaroon sila ng justification, buburahin nila sa mapa ang Gaza at yung mga settlers naman nila, mga squatter na Hudyo, papasok naman ng Gaza unti-unti, kakamkamin yung mga lupain ng mga Palestino. Tatayuan nila ang kanilang mga bahay, dahan-dahan. Katulad ng ginawa nila sa West Bank. Kaya nga sa isang banda, may silbi yung tinatawag nila na normalization ng relationship sa pagitan ng mga bansang Muslim at ng Israel. Hindi ko sinusuportahan yung normalization. Pero may punto rin sila. Ang normalization kasi, ibig sabihin nito, normalization ng diplomatic na relasyon sa pagitan halimbawa ng Saudi Arabia at ng Israel. Pero hindi yan ibig sabihin na kinukonsinti ng Saudi Arabia ang Israel. Kumaga meron lang magkakaroon na ng embassy ng Saudi Arabia sa Israel, magkakaroon na ng ambassador at ang magiging silbi nun, makakapagsalita, halimbawa ang Saudi Arabia, makakapagsalita na sila tungkol sa kalagayan ng mga Palestino doon sa Israel. Pwede sila magpahayag ng kanilang diplomatic protest. Katulad ng nangyayari ngayon sa pagitan ng China at Pilipinas. Normal pa rin yung relationship natin sa China. Kahit yung China, nag-encroach na siya sa papasok sa teritoryo ng Pilipinas. Nakakapagreklamo tayo. At dahil normal pa rin yung relationship sa pagitan ng China at ng Pilipinas, naging madali para sa Pilipinas i-operate yung mga pogo. Kumbaga mapatalsik, maalis dito yung mga pogo. Kasi dahil normal yung relationship natin, ang dali-dali lang i-deport yung mga operator ng pogo. Pati yung mga pinuno nila, pwede silang hulihin, i-deport ng China. At actually, magiging masama pa nga yung kahinat na nila dun. Bitay sila dun. Kasi yung mga operations nila, kaya nandito sa Pilipinas, kasi bawal sa China. Kasi bawal sa China. So merong silbi, yung diplomasya. At ang diplomasya, hindi ito may sasakatuparan ng sino man na grupo na nagjijihad, liban na lamang na mayroong pamahalaan. Liban na lamang na mayroong gobyernong Muslim. Kaya mahalaga yung gobyernong Muslim sa jihad. Numero 1 na kondisyon para magkaroon ng jihad na mayroon munang gobyernong Muslim. Ganyan ang ginawa ng MLF at yung MNLF na nauna sa kanila. Tinutukoy ko ngayon, mahalaga yung gobyerno. At dahil kailangan ng gobyerno, ibig sabihin, ang jihad magiging fardo kifaya talaga sa mas madalas na panahon, sa mas maraming pagkakataon. Kaya nga, tingnan na lang natin, balikan na natin muli yung mga sahaba. Kapag may jihad ba sa Syria, lahat sila nasa Syria? Hindi rin Yung khalifa na iiwan sa Madina. O kapag may jihad sa Iraq, ang khalifa ba nandun din sa Iraq? Hindi rin. Kaya yung mga nagdudunong-dunungan na ito ng mga terorista, hindi nila alam pinagsasabi nila. Wala silang nalalaman sa bagay
nito. Kaya nga kapag nasusukol sila, wala na silang masabi, pagbabantaan ka na lang nila. Sabihin na wanted ka sa amin. Di wanted, magpatayan tayo rito. Dali mo rito yung pinakamagaling mong hitman. Baka pauwiin ko yan sa'yo na hiwalay ang ulo. Sa kakaano nila, kayabangan nila. Wala silang nalalaman sa bagay nito. Yun nga, ang mga Khawarij, iiral at iiral sila. Matatalo yung isang grupo nila. Pero hanggat merong mayabang, hanggat merong nagmamarunong, hanggat merong may pag-aakala na siya lang ang nagmamalasakit sa Islam at sa mga Muslim, at siya lang ang magpapatagumpay sa Islam at sa mga Muslim, lilitaw at lilitaw ang grupo ng mga Khawarij. Lilitaw at lilitaw sila. So yung jihad, logatan, ang literal na kahulugan ng jihad, badalul juhdi wattaqati walwasa. Ang kahulugan nito, ito raw, yung literal na kahulugan nito, ito ay ang badalul juhd, yung paglalaan, paggamit ng juhud, ng pagsisikap. Paglalaan ng pagsisikap, wattaka, kakayanan, walwasa, yung ability, kumbaga. Yung taka, yung kapangyarihan o lakas, kumbaga, at yung wasa, yung mas yung taka kasi mas tumutukoy siya sa physical eh. Pero yung wasa, iba pang mga skill o iba pang mga lakas na kailangan sa jihad. Iba pa. Kasi ang jihad, hindi lang ito barilan. Yung katulad ng sinasabi ko sa inyo, yung isang squad ng mga sundalo, libo yung katumbas nun na sumusuporta sa kanila. Kumukuha ng intel. Meron pa ngayon ugnayan sa iba-ibang intelligence community. Sa Pilipinas, merong ISAF, merong NICA. Tapos kapag meron pang civilian na factors doon sa kanilang operation, makikipag-coordinate pa yan sa CIDG. At iba't iba pang mga grupo. So hindi basta-basta. Kung yung mga kufar, naiisip nila yon na magkaroon ng ganitong sistema, paano pa yung Muslim? Nauna na tayo nagkaroon ng sistema ng jihad. Ayaw lang natin ipatupad. Kasi mga tao, nagmamadali. Gusto nila, kapag merong inaaping Muslim, ayaw nilang magtiis, gusto nila papatayin nila agad yung kufar. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ganun. Kumbaga, na ganun tayo dapat. Ganito yung pag-unawa natin sa jihad, inshallah. So yung jihad, yung technical na kahulugan nito, ay yung paglalaan ng pagsisikap, lakas at kakayanan. At ang kahulugan nito na istilah, yung technical na kahulugan nito, badalul juhdi wal wasa fi qitalil a'da'i minal kuffari wa mudafa'atuhum. Ang jihad sa technical na kahulugan nito, ito ay ang paglalaan ng lakas, ng pagsisikap at ng kakayanan upang digmain ang mga kalaban na kuffar at ang pagtatanggol sa mga Muslim laban sa kanila. So ito ang jihad. Pero technically, although sinasabi rito ang jihad ay laban sa kuffar, maaari ring mangyayari na ang jihad laban sa Muslim. Kasi maaring merong Muslim na kriminal, grupo ng mga kriminal, mga terorista, mga tulisan, pwede silang digmain ng mga Muslim. Na sila ay hindi hinahatulan ng kufur, hindi sila hinahatulan ng ridda, pero dinidigma pa rin sila para sila ay maisaayos, para sila ay magbalik loob kay Allah at may taguyod ang katarungan. Para may taguyod ang katarungan, inshallah. Sa bandang huli, iikot tayo uli. Ng jihad ay paraan lang upang mapangibabaw ang salita ni Allah. Alhamdulillah. So ito yung panimula pa lang natin sa jihad. Marami pang talakayin dito, inshallah. So, may klila yung mga ano dito yung pagtalakay. Kasi summarize lang talaga itong Fiqhul Muyassar. Pero marami tayong maisisingit na mga detalye dito. Lalong-lalo na magdodraw tayo ng parallels. Kumbaga kukuha tayo ng mga aral mula sa mga nangyari sa kasaysayan
ng mga Muslim, inshallah. Paano sila nag-jihad at anong nangyari sa kanilang mga jihad. Kasi napakahalaga ng history. Akala lang ng mga tao walang kwenta ito. Kasi kahit sa eskwelahan, sa elementary, high school, yun yung subject na hindi nila sineseryoso. History. Para sa mga tao, yung matalinong estudyante, magaling sa math, magaling sa science, magaling sa English. Para sa akin, hindi. Ang matalinong tao yung magaling sa history. Yung marunong sa history. Maraming pakinabang, inshallah. Maraming pakinabang. Sa tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.